Ramdam na ng mga Duterte at ni Senador Bato de la Rosa ang epekto ng kailang ginawa o mga nangyari sa ilalim ng kailang administrasyon. Lalo na ngayon na painit ng painit at palapit ng palapit ang galawan ng International Criminal Court. Alam niyo kung bakit ko nabanggit ito? Hindi lang ho nagpapanig sila. Dati ang tatapang nila. Lalaban daw sila, hindi daw sila magpapahuli, ganon-ganon. Marami silang sinabi. Meron pang pagbabantangan dating Pangulo, pag nakita raw nila yung mga taga-ICC nagpunta rito, babarilin pa raw niya. Yung mga ganon. So parang lahat ng pananakot, lahat ng tapang ay inilabas na nila. Ngayon, nagbago na. Ang sinasabi ngayon ni Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief, obligasyon daw ng gobyerno na sila ay proteksyonan bilang mamamayan, bilang Pilipino. Okay, may mga hugot na gano'n. Ano, naniniwala ba kayo? Obligasyon ba ng pamahalaan bigyan ng proteksyon sila sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity? Dahil ang mga Pilipino, kahit na ang mga Pilipino ang complainant, ang nag-file ng kaso before ICC, diba? Medyo kakaiba. Dahil ang sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi sila makikipag-coordinate, hindi siya magpapahuli. Dapat daw protektado sila ng gobyerno, dapat daw ang gobyerno ay nagpuproteksyon sa kanila. Alam pala niyo yung proteksyon, alam pa niyo yung karapatan. Bakit? Nasaan ang karapatan ng mga naging biktima ninyo? Nasaan ang karapatan ng 30,000 na di umano'y naging biktima sa war on drugs ng inyong administrasyon sa loob ng 6 na taon ng mga panahong yun? Alam pala niyo ang obligasyon ng gobyerno magbigay ng proteksyon sa mamamayan. Bakit hindi niyo binigyan ng proteksyon yung mga inosente sibilyan? Bakit sila natukhang? Bakit nawala ang kailang buhay? Bakit hanggang ngayon nagluluksa sila at naghahanap ng katarungan? Kaya nakarating sa ICC. Tapos ngayon na kayo ang akusado, kayo yung posibleng panagutin. Dahil kayo ang idinidiin ng mga complainant. Sasabihin nyo ngayon, dapat pinoproteksyonan kayo ng Estado. Nagtatanong lang, Senador Bato, kung alam nyo from day one na ang gobyerno ay nagpuproteksyon dapat sa mamamayan, dapat walang complainant sa ICC. Dapat walang naging biktima ang war on drugs ng marahas na pamamaraan sa magitan ng Operation Tukhang Double Barrel Campaign against war on drugs. At ang nawala at nadisgrasya ay mga sibilyan. Sabi nga ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nakita niya ang dokumento na iyong isinumite, Senador Bato, nung ikaw ay PNP chief. Nagduda sila sa pare-parehas na dokumento na parang planted ang mga ebidensya para lang ma-justify na nanlaban ang inosenteng sibilyan. Ganun po yun . So ngayon, naghahanap ka ng kalinga at proteksyon mula sa ating pamahalaan. Hindi ko sinabing hindi mo karapatan. Karapatan ninyo, manghingi kayo ng proteksyon. Pero ang problema, doon sa ICC, ang complainant ay Pilipino. Hindi naman pwedeng ibaliwala ng Philippine government under President Marcos yung mga biktima na nagreklamo before ICC. Dahil bago dumating si Pangulong Marcos sa administrasyong ito, naunang nagpunta ng ICC ang mga Pilipino victim noon pang 2017 under Duterte administration. So namana lang ni Pangulong Marcos itong problemang ito. Okay? Pasalamat pa nga kayo dahil from day one ang ating Pangulo hindi kaagad nakipag-ugnayan sa ICC. Sabi niya walang jurisdiksyon. Pero doon sa sobrang panlalait ng inyong kampo, ng mga Duterte at mga Duterte vloggers, ng personal pagbabanta sa buhay ng Pangulo at sobra-sobra na mga paninira kay Pangulong Marcos, ngayon na biglang nagbago ang dating ng Malacanang o pahayag ng Malacanang dahil gusto nang makipag-ugnayan sa ICC, ang panawagan ngayon ni Senador Bato, bigyan sila ng proteksyon. Dapat sinabi mo sa mga Duterte at mga kaalyado nyo na magdahan-dahan ang pagbati ko sa gobyerno noong mga nakaraang araw at taon. Dahil alam nyo, meron kayong problema sa ICC. Ngayong napuno na ang salop ng Malacanang, tapos na ang pagpapasensya sa panlalait, pambabastos, kawalan ng respeto sa gobyerno at sa ating Pangulo, ngayon, ang hahanap na kayo ng kalinga at proteksyon. Nagtatanong lang, anong nangyari?
Bakit nyo kinalimutan ang inyong obligasyon ng inyong kapanahunan? Kung hindi nyo nakalimutan ang inyong obligasyon na kayo ay to serve and protect ang trabaho ng pulis. Yan ang trabaho ng pulis, to serve and protect sa mamamayan. Hindi tukhang, hindi double barrel para itumba ang mga maliliit na tao na pinagdududahan lang na mayroong illegal na gawain. Kasi dapat rule of law. Dapat inimbestigahan, kung may ebidensya, dinala sa korte, ang korte ang magpaparusa sa kanila kung anong batas ang nilabag. Dapat ganon. Sinurkat nyo nagmadali kayo Tapos ngayon, inuusig na kayo. Dahil yung mga complainant na libo-libo, hindi naman titigil yung mga yan ng pagganap ng hustisya dahil karapatan nila yon, buhay ng kailang pamilya, asawa, anak, apo ang nawala, kapatid, dahil sa tukhang. So, walang personalan, Senador Bato, pinapalaala ko lang kung ano yung mga pagkukulang nyo, kung bakit kayo nakakaganyan ngayon. Naalaala mo na kung ano at dapat may proteksyon ang gobyerno sa mamamayan, may proteksyon ang gobyerno sa inyo. Totoo yan, may proteksyon talaga. Pero hindi pwedeng may limitasyon ng proteksyon kung lumalabag sa batas kayo. Kahit sino may paglabag sa batas, may limitado ang proteksyon ibibigay. Hindi pwedeng sapawan ng Office of the President, ng ating gobyerno, ang rule of law. Hindi pwedeng sapawan ang proseso ng batas para bigyan ng hustisya ang ibang tao na alleged victim ng kung sino man. Ganun po yun Hindi ibig sabihin suspect kayo. Kayo ay senador, kayo ay dating nasa gobyerno, dati kayo may impluensya, hanggang ngayon may impluensya kayo. Gusto nyo kayo ang proteksyonan? Paano ang proteksyon ng mahihirap? Paano ang proteksyon ng mga naging biktima ninyo noong inyong mga kapanahunan? Di ba? Yun po yun So paalala lang, hopefully, naintindihan mo ito, walang personal lang, issue lang na aking tinatalakay. May pinamhuhugutan ako at ang channel na ito kung paano ko tinatalakay at paano pinapaliwanag. Inaaral natin ang sinasabi. Tama ka, Senador Bato, meron kang karapatang humingi ng proteksyon. Pero ang mamamayang Pilipino na biktima ninyo, meron din karapatang humingi ng proteksyon. Hindi lang sa ating korte, hindi lang sa Philippine government, pati sa International Criminal Court. Kasi crime against humanity ang issue. Yan ang totoo. Yan ang nangyari. Paano ngayon? So justice for all. Katarungan para sa naging biktima, katarungan na rin para sa mga akusado. Mangyayari lang yan, sumunod kayo sa rule of law, proseso ng batas dito at sa abroad. Dahil ang complainant ay Pilipino dito at sa abroad, especially sa ICC. Please like and share ng ating mga video pinag-usapan dito para makarating sa lahat ng mga Pilipino, subscriber, viewers ng aking mga channel, MA Pinoy TV at yung isang channel ko pa, Mike Abe Opinions.